Thank you. At yung topic ko ngayon, patutunayan ko na ang Ama na tinatawag ni Kristo ay hindi siya. Ibig sabihin, hindi siya yung Ama dahil siya yung anak. Sa UPC kasi, yung Ama, yung anak, isang persona lang yon. Ibig sabihin, kung sino yung Ama, siya rin yung anak. At ako naman, bilang Catholic, tutol ako dyan. At ang patutunayan ko ngayong gabi is, ngayong hapon na ito, is yung Ama na tinatawag ni Kristong Ama ay hindi siya. Yan. Pas muna ako sa Okay. So, yon. Then, continue po tayo ngayon, unang-unang talatang gagamitin ko to prove na hindi si Kristo yung Amang tinatawag niya na Ama, Ama. Bakit mo ko pinabayaan? Yung tinawag niyang Ama, hindi siya yon. No? Itong unang talatang gagamitin ko, yung sinasabi sa The Living Bible, unang-una kasi, ganito yan. Sabi sa The Living Bible sa John chapter 1 verse 1, before anything else existed, there was Christ with God. No? There was Christ with God. So, andyan si Kristo kasama ang Diyos. No? Si Kristo Diyos, kasama rin niya ang Diyos. No? Kung tutuloy natin to pagbasa natin sa baba, He has always been alive and He's Himself God. So, ang topic is, si Kristo ba yung Ama? Ang sagot, kasama siya ng Ama. Pinatutunayan niya yan nung siya nagsalita sa 17:5 ng Juan. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon. Ipagkaloob mo sa akin ngayon, ang sa iyong harapan, ang kalawalatiang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. So, sa talatang ito, napakaliwanag na ipagkaloob mo sa akin. So, iba ang magkakaloob sa pagkakalooban. Iba yon. Dahil ipagkaloob mo sa akin, kumbaga, ibigay mo sa akin. Di ba? Iba ang magbibigay sa bibigyan. Kasi, kung ang magbibigay, siya rin yung bibigyan, ba't ba siya magbibigay? Bibigyan niya mo sa sarili niya. Mali yon, maling unawa yon. Ngayon, tuloy ko na naman sa Colosas 1:15. No? Dahil dito, si Kristo, andyan kasama ng Ama, tapos kinonfirm pa ni Kristo, then si Kristo, siya ba yung gumawa? Siya ba yung, kasi kung titignan natin sa Genesis kasi, Genesis 1:26, let us make, likhain natin. May kausap dito yung Ama na kasama niyang maglilikha. So, sino yung kasama niyang maglilikha? Colosas 1:15 to 16, ito po ang sinasabi po sa naturang talata. Ayan. Christ is the exact likeness of the unseen God. Exact likeness of the unseen God. He existed before God made anything at all. And in fact, Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth, the things we can see and the things we can't. The spirit world with its kings and kingdoms, its rulers and authorities, all were made by Christ for His own use and glory. Si Kristo is isa sa mga creator. Bakit siya isa sa mga creator? Ayon sa Juan 1:3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. No? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa pamamagitan niya. Sa terminong sa pamamagitan niya, isa siya sa ginamit na kasangkapan na magigsis ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So, co-creator siya. Co-creator. At hindi siya yung Ama. Kung babasahin naman yung sinasabi sa Galatia 4:4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Sabi dito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Yung isinugo, yung anak. Yung nagsugo, yun ang Ama.
Iba ang nagsugo, iba ang sinugo. Ngayon, pinatutunayan ba ni Kristo na yung Ama ang siyang nagsugo sa Kanya? Okay, basahin natin sinasabi sa Juan 5. Unahin ko muna sa 30 bago ang 37. Ang sabi sa 30 ganito, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Maliwanag yun ha? Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod. Kung siya yung Ama, edi sarili niyang kalooban yun. Hindi. Sabi niya, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino yon? At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Bakit? Ano ba ang sinabi ng kanyang Ama patungkol sa kanya? Mateo 3:16. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, si Kristo nasa ilog ng Jordan, binabautismuhan ni Juan, at may nagsalita sa langit na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak. Yung nagsalita sa langit, hindi siya yung binabautismuhan sa Jordan. Ang binabautismuhan sa Jordan, si Jesus, yung anak. At yung nagsalita sa langit, hindi siya ang binabautismuhan ni Juan. At ang sinabi nung nagsalita sa langit, ito ang minamahal kong anak. Yan. Ano kasama ni Kristo, yung kanyang mga alagad, may tinawag na Ama si Kristo Sabi ni Kristo sa 17:11, at wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Natin. Pag ginamit kong terminong natin, may kausap si Kristo rito. Siya at yung Ama, kung saan siya ay kaisa. No? Yaong Ama, upang sila'y maging isa, gaya naman natin. So, saan sila naging isa? Naging isa. No? Yung mga, kung saan naging isa, yung Ama at saka yung anak, doon din magiging isa ang mga alagad. But it doesn't mean na si Pedro ay siya rin si Juan. That si Juan, siya si Santiago. Iba. Iba si Juan, iba si Santiago. Pero, kahit pagsama-samahin pa yung mga alagad, we are one. We are one in Christ Jesus. Kaya yung 1 Gs 30, ako at ang Ama iisa, hindi ibig sabihin, iisang katawan lang. Bakit? Yung mag-asawa, sa Mateo 19:5 hanggang 6, iisang laman. Pero, sa bahay nyo, iisang laman ba ang nanay, tatay mo? Tatay mo, andun sa garahe, nagkukumpuni. Yung nanay mo, andun sa kusina, nagluluto. Pero, isang laman lang yan. Ngunit magkaiba ang katawan. Diba? So, ganyan yun. Kaya nung sabihin ni Kristo, Ama, Ama, hindi siya yun. Hindi niya tatawagin yung kanyang sarili at nakatingala doon sa langit, iba. Actually, pinapakinggan ni Kristo yung kanyang Ama. O ito, basahin din na, 1:8:40. Anong sinasabi sa 1:8:40? Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyo ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Sabi ni Kristo, sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko. Narinig niya. Iba yung nakarinig sa pinaringgan.
sa kinaringgan. Iba yon. May narinig siya, ang napakinggan niya, hindi galing sa kanyang sarili. Ang napakinggan niya, galing sa kanyang ama. Bakit? Dahil ang ama ay mas lalong dakila kaysa sa kanya. Kung babasahin naman natin yung 14. Time? Okay, time na. Okay, time. Okay. Oo. Nakamute pala, 2 minutes ako. So, nakamute pala dito sa, sabi ko last 2 minutes, di pala ako narinig. Ayun. So, anyways, maraming salamat, Brother Jando, sa iyong presentation. So, dadako na tayo sa question and answer. Bro, Prince, ready ka na ba for your 7 minutes question? Okay, marinig ko. Yes, bro, narinig ka pa. Okay. Ito ang una kong question, hindi mo tinapos eh. Saan sila naging isa? Ama at saka yung anak. Saan sila naging isa? Yan, naging isa sila. Teka, may tumatawag sa akin. Wait lang ha, may tumatawag sa akin na please, huwag kayong tumawag. May tumatawag sa akin. Ano ba naman to? Tawag. Ayan. So, saan sila naging isa? Sa kanilang nature. Isa sa kanilang pagkadiyos, sa kanilang essence, sa kanilang layunin. Isa lahat. Kaya, ng mga alagad, gawin silang isa. Ano ba naman? Okay. Sa sinabi mong isa sila sa lahat, si Kristo ba sa panahong yaon ay espiritu na ba siya o hindi? Hindi siya espiritu nung siya ay nagsabi, Ama, gawin mo silang isa gaya naman natin. Pag sinabing gawing isa, hindi ibig sabihin na si Pedro ay magiging si Juan. O yon. Okay, next question. Sa sinabi mong naging isa sila sa lahat ba ito ng bagay o hindi? Naging isa. Kung paanong gagawing isa ang mga alagad, doon sila nagkakaisa. But hindi ibig sabihin na si Juan, siya si Pedro. Next question. Okay. Sa sinabi mong saan sila naging isa sa lahat ng mga bagay. Ang ama ba naging laman? Wala. Nagkaroon ba ng laman ang tao? Hindi. Hindi naging laman ang ama. Ang nagkatawang tao ay ang anak, hindi ang ama. Ano ba naman to? Tigas ang tawag ng tawag. Next kong question. Ayon dito sa sinabi mong Moderator's time. Okay. So, i-fix muna natin yung matawag kay Brother John. Teka muna ha. Sino ba to? Wait lang muna, time pause muna. Sagutin ko muna to para tumahimik na to. Ay, Mayan. Teka, sagutin ko muna to. Si Doc pala to. Doc! Hello, Doc. Hello. Oh, ano? Here. Mayan. Oh, yes, Doc. Kuya, pumunta ako dyan. Asan ka ngayon? Pupunta nga ako dyan. Okay. Mamaya na, Doc, kasi may kadebate ako ngayon. Tawagan lang kita mamaya. Kuya, pupunta ako dyan mga Monday or darating kami sa Bukol bukas ng gabi. Tapos, mga Tuesday siguro, Friday na lang kami, Thursday na lang kasi Thursday open ang Office of Exorcism. Thursday? Thursday to Sunday. Thursday to Sunday? Kaya lang, Friday aalis na kami. Paano yun? Thursday. Pwede ba kaming i-special ni Father Darwin? Oo, sige. Tawagan na kita mamaya. May debate ako ngayon. Sige, Doc. Pwede pa po bang makausap si Father Darwin ngayon? Maya na, busy pa si Padre. Maya na. May debate ako ngayon. Sige po. Sige.
Tumawag pala yung si Doc Mayan. Okay, so Brother Nash, continue na po tayo, Brother Nash. Okay, continue tayo ngayon. Your time will resume. Okay, go ahead. Okay. Sa binanggit mong sinabi mo na kasama siya ng Diyos. Saan sila nagsama? May mabasa ka ba na talata na nagsama sila? Yes, nagsama sila. Ito, babasahin ko. 17.5 ng Juan. Balitin ko naman yung pagbasa sa 17.5 ng Juan. Sabi dito, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ng kalawalatiang taglay ko sa piling mo bago palikain ng sanlibutan. Kung nasaan sila sa oras na yan, hindi ko alam. Basta ang sinabi niya, magkasama sila. Next. Question. Okay. So sinabi mo na dito sa 17.5, ito bang kaluwalhatian na taglay ni Kristo nung hindi pa natatag ang sanglibutan? Ito ba sila magkahiwalay ba? Ito sila o hindi? Hindi siya magkahiwalay, magkasama nga eh. Kaya nga magkasama dahil hindi magkahiwalay. Ngunit iba si Kristo, iba yung kinakasamahan niyang Ama. Next question. Okay. Kung hindi sila, sa anong paraan sila nagsama? Nagkadikit o nagkakuhan o hiwalay? Gaya ng mag-asawa, ganon din sina Kristo at ang Ama. Ang mag-asawa, iisang laman, pero hindi isang katawan. Next question. Okay. Sige, dito ako sa darako ako dito sa Juan 5:37 sa binanggit mo. Ang sabi dito sa Bible, sinang-ayunan mo ito, tama ba? Yes, sinasang-ayunan ko yan na siya, ang Ama, ang nagsugo sa kanya. Okay. Basahin ko lang. Tingnan ko lang na. Ito, ang sabi nito, nagsugo sa kanya. Sangayon ka ba dito sa salita ni Kristo? Sa salita ni Kristo, ang Diyos na nahan kay Kristo na sila ay isa? O hindi? Hindi sila iisang katawan. Maging si Kristo nananahan sa iyo. Basahin ko sa 2 Korinto 13:5. Sabi sa ang dating Biblia ganito, siyasatin ninyo ang inyong sarili at kung kayo'y nanga sa pananampalataya, subukin nyo inyong sarili, hindi ba kanyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo, but it doesn't mean na ikaw si Kristo. Next question. Okay. Sa sinabi mo na magkaiba sila, bali dalawa na silang creator, tama ba? Yes, dalawa sila. Okay. Kung may mababasa hindi. Wait, kasi walang showdown to, no? Ang sabi sa Lumang Tipan na siya lang mag-isa ang nagtatag. Tama mo ba? Sa ngayon ka ba noon o hindi? Yes, sumasangayon ako dahil hindi pa pinakikilala si Kristo sa Lumang Tipan. Next question. Okay. Next kong question. Ayon dito sa sinabi mo, Diyos ko, ito bang sinabi dito na Diyos ko, nangangahulugan ba ito na dalawa na? No. Wait lang. Ingay ang background ni Brother Nash. Sorry. Pakiulit yung tanong, Brother. Maglintay. Hindi ko nag-hits na. Okay. Sa sinabi mo dito, Diyos ko, nangangahulugan ba ito na dalawa na ang Diyos mo? Tama o mali? Mali. Sa amin, iisa ang Diyos, magkaibang persona. Kaya wala kaming turo na nasa isang persona. Isa lang ang Diyos sa amin, pero magkaibang persona. Next question. Okay. Ang sabi mo na magkaiba ang persona, hindi na sila pareho. Tama ba? Pareho sila, ngunit magkaibang ang persona. Next question. Okay. Sa sinabi mo na magkaiba ang persona, ito bang sinabi ni Kristo dito rin sa Juan na ang lahat ng mga bagay ay akin? Sangayon ka ba sa sinabi ni Kristo?
nito? Yes, dahil pinagkaloob sa kanya. Yes, sangayon ako dahil pinagkaloob sa kanya. Time's up tayo. Okay. Time's up. Time's up. Okay. Okay. So, dyan po nagtatapos ang ating question and answer sa first presentation ng ating affirmative. So, dadako na tayo sa presentation ng ating negatibo na si Brother Prince Cairo. So, Brother Prince, bigyan kita ng 10 minutes for your presentation, bro. So, ready ka na ba, bro Prince? Okay na. Yeah, ready Okay, na kung ako. ready ka na, bro Prince, bibigay ko na yung ano mo, yung 10 minutes mo. Sa Biblia nagsasabi dito, basahin ko sa Exodo 3:14, ang sabi dito. Basahin ko muna. Sa 14 ang sabi dito. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel. Ang sabi dito, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ngayon, ang sabi doon, pagpunta natin doon sa bagong tipan, ang sabi doon, basahin natin ang 8. Sa 8:24 ng Juan, ang sabi dito, sa 24, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga, ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya, kung ating papansinin, ang nakasulat dito sa Biblia, ako nga. At ang sabi rin niya dito rin sa 17, sa Exodo 17:6, ang sabi dito, sa 17:6, itong sinabi, narito ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ang bato at lalabas ng tubig. Kung ating papansinin, kung pupunta tayo doon sa bagong tipan, ang sinabi dito ni Moises, ang sabi dito, si Kristo ang bato, ang sabi dito. At lahat ay nagsiinom ng isang inuming ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Si Kristo pala ang pinapatungkulan doon kay Moises sa lahat ng mga propeta at mga sulat ni Moises. Ang sabi doon sa Lucas. Ang sabi dito sa Lucas, akin pong babasahin sa 24, versikulo 44, ang sabi dito, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Kaya po mga kapatid, no? Ngayon, ang sabi ng ating kapatid na si Jando, na may mga verse siyang inaano dito, ay inilatag, pero datapwat medyo may pagkakaiba ang kanyang mga pagkakaintindi. Kaya, ang sabi niya dito, sa 10:30, ako at ang Ama ay isa. Kaya, paano sila nagiging isa? Ang sabi doon sa 17, sa versikulo sa 12, na ang sabi niya doon, sa 14, sa 14:10, na aking babasahin na lang. Parang, ang sabi niya dito, sa 14:10, hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama o isa, at ang Ama ay nasa akin, ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Hindi pala, ang Ama pala, hindi pala sila nagkahiwalay, kung hindi tumatahan. Kaya ating tutunghayan kung paano si Felipe nagsasalita. Dito tayo, dadako tayo dito sa size. Ang sabi dito, sa 7. Ang sabi niya dito, kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon siya'y inyong nangakilala at siya'y inyong nakita. Sapagkat mga kapatid, no, na ang sabi doon sa lumang tipan, na wala pang taong nakakakilala sa Diyos maliban itong si Kristo nito na nagpakilala sa Ama. Ang sabi niya,
buhat ngayon siya'y inyong nangagkilala at siya'y inyong nakita. Sapagkat siya ang bumababang dito sa, ang sabi doon sa Mikas, ang sabi sa Mikas, sa 1:3, ang sabi dito, sa 1:3, ang Panginoon na ito, sabi niya, sapagkat narito ang Panginoon lumalabas sa kanyang dako at bababa at yayapak sa mga mataas na dako ng lupa. Kaya ang Diyos pala, yung Diyos ni Moises at Diyos ni Abraham at Diyos ni Jacob, yun pala yung bumababa dito sa lupa. Kaya, bakit siya bumababa? Bakit siya nagpapakita? Sapagkat ang Diyos noon pang unang panahon, sa panahon nila Abraham, siya po'y nagpapakita. Nagpapakita po siya. Sapagkat ang taong hindi nakakakita sa Diyos, yun, sa bagay, mapalad rin. Kaso lang, kung nagpapakita ang Diyos, kaya nga sinabi niya na ang nagkakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kaya wala pong taong nakakita sa Diyos, no? Pero si Kristo, ang sinabi ni Kristo, pinapatunayan pa natin ito. Ang sabi niya dito sa city, kung ako'y nangakilala ninyo, na mga kilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon sa inyong mga kilala at siya'y inyong nakita. Sabi dito sa 8, sinasabi kay Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe, na kinakailangan pala na makilala natin si Kristo. Saan nating paraan natin makikilala? Ang sabi nito dito, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo? Ito po'y question mark na sinasabi ni Kristo. Paanong sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Kaya nga, malao na sila kasama ni Felipe. Bakit? Kasi sapagkat ang hinuhulaan ni Isaias doon sa Isaias sa 9:6 nagsasabi dito, sino ito? Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang, anong sabi daw? Walang hanggang Ama. Kailan ba natin ito? Kailan ba ito natin tatawagin siyang walang hanggang Ama? Sa panahon na siya na ay umakyat na doon sa langit, nang pumanik na siya. Bakit? Sinabi ko, doon sa Revelation, ang sabi dito sa Revelation, sa 21, versikulo, sa 7, I think sa 7, kalimutan ko. Wait, saglit. Sa 7, ang sabi dito, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. At atin pang patutunayan, si Pablo ay nagsasalita si Pablo. Ayon dito sa Korinto, ang sabi dito sa Korinto, versikulo 6, sa Korinto, sa 6, sabi dito sa 18, at ako sa inyo'y magiging Ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sino itong makapangyarihan sa lahat? Dadako po tayo sa Revelasyon. Ang sabi dito sa Revelasyon, sa 4 versikulo 8, ang sabi dito, tingnan natin, at ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay napuno ng mga mata sa palibot, sa loob, at sila'y walang pahinga sa araw at gabi, na nagsasabi, banal, 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 ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nagbubuhay at siyang darating. Sino yung makapangyarihang Diyos sa lahat? Yun po ang tinutukoy ni Pablo doon sa 1 Corinthians, 2 Corinthians pala, 6:18, na sila'y at kayo'y aking magiging anak na babae at lalaki. Ito po yung makapangyarihan. Ulitin natin. Doon sa Tito 2:13, ang sabi dito. Sabi dito sa Tito 2:13,
ang sabi dito siya, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Hindi po natin na mababasa na mayroon tayong dalawang Diyos, tatlong Diyos, kung hindi isa lang Diyos. Bakit? Sinabi dito sa Isaiah 43 versikulo 10, ang sabi dito, basahin ko. Ang sabi dito, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman na magsasampalataya kayo sa akin at inyong matatalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan sa akin. Time's up. Okay. So, tapos na po tayo Pero ano sa pagkatapos ko? 10 minutes presentation. So, dako na po tayo sa ating 7 minutes question and answer. So, ready na po ba kayo, ating mga debaters? Okay, ready na ako. Ay, kung ready na, so simulan na natin ang ating 7 minutes question and answer. So, Bro Jando? Okay. Unang tanong ko sa iyo, kapatid, ito sinasabi sa Galatia 4:4 na sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan. Naniwala ka ba doon? Yes, mayroon akong naniwala ako diyan kasi nakasulat yan. Okay. Sino? Okay. Go ahead. Saglit. Hindi pa na. Datapwat ang pagkasugo ni Kristo diyan sapagkat nagkakaroon siya ng yung words na yon, nagkakaroon siya ng laman, nagkatawang tao yon. Kaya yon nagkakaroon ng sinugo. Dahil nagkaroon ng sinugo, sumasang-ayon ka ba na ang sinugo ay si Kristo? Yung katawan na yon, yung sinugo na yon, yung Kristo na yon ng katawan, yung larawan ng Diyos, yun po yun ang sinugo. Sino ang nagsugo sa kanya? Yung nasa loob ni Kristo. Ang sabi doon sa Juan 6, versikulo 63, yun ang salita niya ay pawang espiritu at katotohanan siyang Objection, buhay. moderator. Yung buhay na yun. Okay, objection. Post time. Objection hindi ko tinatanong moderator kung siya ba yung salita. Ang tanong ko, sino ang nagsugo sa kanya? Sino? Bigyan siya ng pangalan, sino? Ay, yung ang nagsugo sa kanya, yung wait lang po. So, moderator's time. Kaya niyo muna mag-decide si moderator. So, yung question, objection ni Bro Jando, no? So, kung sino daw yung nagsugo. So, bibigyan kita ng time for your counter objection, Brother Prince. Ano yung counter objection mo doon? Wala akong counter objection, sinasagot ko lang yung ano niya. Okay, kung wala kang counter objection, bro, so paki-rephrase paki-repeat yung question, bro, at sasagutin daw ni Brother Prince. Okay. Dahil tinatanggap mo na si Kristo ay sinugo, ang tanong, sino ang nagsugo sa kanya? Ang nagsugo sa kanya yung espiritu na nanahan ni Kristo. Saan natin nababasa na ang nagsugo sa kanya yung espiritong nananahan sa kanya? Basahin natin dito sa Juan 10 versikulo 14 versikulo 10. Okay, mababasa ba sa 1:14 versikulo 10 na ang nananahan kay Kristo ang siyang nagsugo sa kanya? Yes, dito. Sabi dito, hindi ka ba nananampalatayan na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Yung tumatahan sa kanya. Next question. Okay, next question. Sabi mo, pag nasa kanya ang Ama, yung nasa kanya, nasa loob ng katawan niya, siya rin yun. Yun ba? Yes. Okay. Ang espiritong yaon, wait, saglit. Ang espiritong yaon, na halimbawa, katulad sa'yo, nagsasalita ka. Hindi. Sige, Moderator's time. So, mga bro, hintayin natin matapos yung sumasagot, and then hintayin muna natin matapos yung question, and then after matapos yung question, hintayin din natin matapos yung sumasagot. Yung moderator po magsasabi ng next question. Maraming salamat po. Sige. Okay. Yung tumahan kay Kristo, katulad natin,
Ang nagsasalita, hindi naman ang ating katawan eh. Kung hindi nung nasa loob sa atin. Yun yung nagsasalita. Halimbawa, kung pupunta ka doon, di ba? Ang nagsugo doon, yung nasa loob. Hindi yung katawan. Yun lang sumusunod lang itong katawan. Next, sige. Next question. Okay. Ayon sa ikalawang Korinto 13:5, hindi ba ganun nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Nasa iyo ba si Jesucristo? Moderator, objection. Okay, objection. Ano po objection? Wala pa akong nilatag dyan. Any counter objection, Brother Janto? Sige. Next question na lang. Next question ka? Sige, kung next question ka, tuloy ko na yung time. You have still 4 minutes and 24 seconds. Sige. Sabi na lang dito sa Mateo 3:16 hanggang 17, tinatanggap mo bang si Kristo ay binautismohan ni Juan sa Jordan? Yes. Tinatanggap ko. Okay. Nung si Kristo ay nasa Jordan, yung tinig ng salita sa langit, kanino yon? Yung espiritu yon, yung ama yon. Yung Sapagkat sinabi doon, ay wag mo na kung ano. Sapagkat sinabi doon, ang Diyos Ama doon sa Korinto rin, sa sa Epeso, ang Diyos ay all-knowing, nasa lahat, sa ibabaw sa lahat, at nasa lahat. Okay, next Sa Epeso question. 4. Yung nagsasalita ba sa langit, siya ba yung binautismohan ni Juan? Yung sinugo. Objection, moderator. Okay, objection. Ang tanong ko, moderator, sa kanya, please ipasagot lang na yung nagsalita ba sa langit, yun ba ang binautismohan ni Juan? Hindi. So that is categorical, yes or no? Hindi. So, hindi daw, bro. So, tuloy tayo. Okay. At dahil yung nagsalita ay hindi pala yung binautismohan ni Juan, sino yung nagsalita na hindi siya ang binautismohan ni Juan? Ayun yung tinutukoy ni Kristo, yung espiritu na yon, yung nananahan sa kanyang katawan. So, tinatanggap... Next question. Okay, next. So, tinatanggap mo sa talatang ito, si Kristo ay nasa ilog ng Jordan at may nagsasalita doon sa langit na hindi naman siya. Yung nagsasalita doon, yun yung tumahan. The objection, moderator. Objection. Hindi ko kasi tinatanong kung yun ba ang tumatahan. Ang tanong ko, tinatanggap ba niya na nagsasalita sa langit ay hindi si Kristo yon? So, is that yes or no, bro? Yes or no? Categorical ba yan? Ayan, no? So, categorical. Kung categorical yan, so bro, ang rules and regulations natin, no? Pag tinanong ng categorical din ang sagot. Yes or no daw, bro? Sige, no nga, no. No. Okay. Sapagkat ang sabi doon, sapagkat sinabi doon, noong binabautismuhan, siya ay nananahan doon sa kanyang templo. Okay, bro. Next question tayo, bro. Bro, wave ko na, bro, kasi nakuha ko na yung gusto ko. Okay, sige. So, sure ka, wave mo na. We still have 2 minutes and 40 seconds. Yes, nakuha ko na yung gusto ko. Okay, sige. Kung wini-wave mo na, maraming salamat, Bro Jando. So, yan na, no? Diyan po nagtatapos ang question and answer between Brother Jando and Brother Prince sa first stand nila sa kanilang presentation. So, dadako na tayo sa rebuttal portion. So, sa rebuttal, Bro Jando, I'll give you 10 minutes, Bro Jando. So, kung ready ka na, you may take your 10 minutes now. Okay, thank you. So, napakaliwanag po yung yung sinabi niya. Nung si Kristo binautismohan ni Juan sa ilog ng Jordan, hindi siya yung nagsasalita. Tinanong ko siya, sino yung nagsasalita na hindi siya binautismohan ni Juan? Ang sagot niya, yun ang espiritu na nananahan sa kanya. Sabi ko, objection. Hindi ko tatanong ko yung ba nananahan sa kanya. Tanong ko, sino yon? Sino yon? Sumagot siya, yun ang ama. O, di naliwanag na yung ama, hindi siya yung anak. Kasi yung anak, binautismohan sa Jordan, yung ama hindi kasama doon. So, hindi nga siya yung ama. Pwede napatunayan ko na yung yung paksa ko. Kasi patutunayan ko na yung tinatawag ni Kristong ama ay hindi siya. Yung tumutol siya. Ngayon, tinatanggap na niya na yung nagsalita, yun ang ama.
Tanong, yun ba ang binautismohan ni Juan? Hindi. O, di iba nga, yung nasa Jordan, binabautismohan ni Juan, iba yon sa nagsalita. Ayun. So, napatunayan ko na ang paksa ko. E di, bulagta na. Next naman, no, para to prove yung aking patunay, ay ito, punta ko dito sa Juan 8:16. Yan. Sabi sa Juan 8:16, eto, sa Amplified Bible, ganito mababasa natin. Yet, yet, even if I do judge, my judgment is true. My decision is right. Sino sasalita? Si Kristo. My decision is right. For I am not alone. Hindi siya nag-iisa in making it, sa paggawa nito. Pero, there are two of us. Dalawa kami. O ngayon, may mabasa talaga, dalawa kami. There are two of us, and I and the Father who sent me. So, dalawa. Siya at ang Ama na nagpadala sa Kanya. There are two of us. O, dito pa lang, lagta na siya. Napatunayan ko na doon sa Matthew 16, na iba yung binautismohan sa Jordan at iba yung nagsasalita. Ayun, tanong niya, magkahiwalay ba yon? Hindi magkahiwalay yon, pero magkaibang katawan. Hindi sila magkahiwalay. Dahil nagkakaisa yung dalawa eh. Tingnan mo, yung mga Kristiyano, kahit, sabihin natin, Kristiyano itong si Prince Cairo, Kristiyano din ako, ang sabi ni San Pablo, ganito sa 3:28 ng Galatia. Sabi ni San Pablo sa 3:28 ng Galatia, ganito. We are no longer Jews or Greeks or slaves or free men or even merely men or women, but we are all the same. Pareho lang tayo. Tanong, pareho ba ang Ama at ang Anak? Pareho din sila. Tayo pareho ba? Yes, pareho rin tayo. We are Christians. We are one. O, isa ba tayo? Yes, isa tayo. E tanong, ikaw ba ako? Hindi. Ako ba ikaw? Hindi. But we are one. Sabi ni Kristo, gawin nyo silang isa, gaya naman natin. O, saan tayo naging isa? Sa isa lang yun, we are one in Christ Jesus. We are Christians. We are all the same. Pareho ba tayo? Yes, pareho tayo. Isa ba tayo? Yes, isa tayo. Pero hindi ako ikaw. At hindi rin ikaw ako. Oh. Pareho ba? Pareho. Magkaisa ba? Magkaisa. Pero ako ba ikaw? Hindi. O, di maliwanag yun. Yung mag-asawa. O, yung mag-asawa naman tayo. Sa Mateo 19:5 hanggang 6, at sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa, ay magiging isang laman. Magiging isang laman ang dalawa. Kalain mo, laman talaga ang binanggit. Pag sinabing laman, ano yung laman? Karne. Oh, iisang karne, iisang laman. Oh, ano ba? Kaya nga, hindi na sila dalawa. Ilan ba nakikita mo? Ilan ba nanay tatay mo? Iba isa nanay, isa tatay. Ngayon, ilan magulang mo? Dalawa magulang mo. Pero ang sabi dito, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Oh, edi ganyan din. Mahirap ba unawain yung ganun? Kung sa mag-asawa, ay pwede yung ganyan. Iba ang lalaki, iba ang babae, iba ang nanay, iba ang tatay. Si tatay nakapantalon, si nanay nakasaya. Pero iisang laman lang yan. No? Iisang laman lang yan. Pero dalawa nakikita natin. So sa ganung paraan, ganun din ang ama, ganun din ang anak. Pareho ba sila? Yes, pareho.
Nagkakaisa ba sila? Yes, nagkakaisa. Kaya ang tanong, yung ama siya rin ba yung anak? Hindi. Tinanong ko siya kanina, sabi niya, hindi ko nilatag ngayon. Lahat ng mga talatang inilabas ko, tutulan mo. O, dadagan pa natin, ha? Dadagan pa natin. Yung nakita ni Esteban. O, yung nakita ni Esteban. Asan ba yun? Yun ay nasa Gawa 7:55. O, ano nakita ni Esteban, no? Sabi ganito, sa 7:55 ng Gawa, ganito. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano nakita niya? Ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Ano? Isang katawan ba yan? Isang katawan ba yan? Nakatayo si Kristo sa kanan ng Diyos. Baga siya yung right hand sa atin, no? Parang right hand ba? Sino ba right hand ni Duterte noong una? Si Bato. Yung right hand. Hindi si Duterte, si Bato. Hindi si Bato, si Duterte. Magkaiba yun. Si Kristo nakatayo sa kanan ng Diyos. Sabi ni Kristo, yung aking hatol ay matuwid sapagkat hindi ako nag-iisa. 8:16. Balikan natin yung 8:16. At pumatol man ako, tama ang aking paghatol sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama. Kasama niya, hindi siya yung Ama. Nakita niyo na? Hindi siya yung Ama, kundi kasama niya yung Ama na nagsugo sa akin. Ang tanong, ilan sila ngayon? Balikan sa English. Yet even if I do judge, my judgment is true. My decision is right. For I am not alone in making it. But there are two of us. Dalawa kami. Tagalogin ko na lang para mas maunawaan ni Brother Cairo. Yet, pag ako ang humahatol, tama ang aking hatol. Tama ang aking mga desisyon. Sapagkat hindi ako nag-iisa sa paggawa nito. Sapagkat dalawa kami. Ako at ang Ama na siyang nagsugo sa akin. See? Dalawa sila. 1 minute and 21 seconds. Yan. Yun. So, napatunayan ko doon na yung Ama, hindi siya yung anak. Yung anak, hindi siya yung Ama. Iba yung Ama, iba yung anak. Hindi sila iisang katawan. Sabi niya, kung nananahan sa kanya, siya rin ba yun? Hindi. Hindi. Gaya na 2 Korinto 13:5, hindi mo baga nalalaman na ang Diyos ay nasa iyo, maliban na lang kung ikay tinakwil na. 13:5 sabi, maliban, hindi mo ba nalalaman na si Jesucristo ay nasa iyo? Ibig sabihin ba, dahil si Jesucristo ay nasa iyo, ikaw na rin si Kristo? Ay hindi. Nasa iyo siya kung matuwid ang ginagawa mo. Pero hindi ibig sabihin, ikaw rin si Kristo. O isang katawan lang kayo. Mali yun. Maling unawa yun. Yan ang maling unawa ng mga UPC na naniniwala na ang Ama, anak, siya rin yun. Pero magkaiba yun. Iba ang Ama, iba ang anak. Hindi sila iisang katawan. Si Kristo. 10 seconds. Ayun. Okay, tapusin ko na. Maraming salamat po. At yun po, napatunayan ko na po yung aking paksa sa unang katanungan. Thank you. Okay, so time's up, sakto. So maraming salamat, Brother Jando, sa iyong latag, no? So dadako na tayo ngayon sa ating question and answer dito sa rebuttal portion, no? So, Bro Prince, ready ka na ba? Okay. Ito una kong katanungan. Wait lang, bro. Kung ready ka na, siset ko na yung time, bro. Sige, go ahead, Bro Prince. Okay. Yun bang sa Mateo 3:17, ito bang nagsasalita o tinig ba ito o hindi? Tinig yan nung Ama at hindi yan ang tinig nung anak. Next question. Okay.
Next kong question. Ito bang nakita, ang Diyos ba mayroon bang nakakita sa Diyos o wala? Sa New Testament, may nakakita si Esteban. Sabi ni Esteban, nakita niya si Kristo nakatayo sa kanan ng Diyos. Next question. Objection, moderator. Yes, objection. Mayroon Typos. taong nakakita sa Diyos. Hindi si Kristo ang tinatanong ko. So, categorical ba yan? Meron o wala? Yes. Yes. Sige, Categorical. categorical. Yes, bro. Sumagot ako. Yes, nakita ni Esteban. Si Esteban, tao yun. Nakita ni Esteban, si Kristo nakatayo sa kanan ng Diyos. Yun ang sinabi ko. Okay. So, next question tayo, bro. Continue ko na yung time, ha? Okay. Next kong question. Si Esteban ba dyan? Nasa Espiritu ba si Esteban dyan o hindi? Nasa Espiritu Santo. Puspusan ng Espiritu Santo na nakita niya yon. Next question. Ito bang nakita ni Esteban? Ibig bang sabihin yung Diyos at si Kristo magkaiba? Ang sabi, yes, magkaiba sila kasi nagtayo nga eh. Ano? Nangit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalawalatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Iba si Jesus na nakatayo, iba yung nasa kanan. Next kong question. Next. Ilan na ang Diyos doon sa langit? Ang sabi ni... Yung Diyos at si Jesus. Iisang Diyos, magkaibang persona. Yun ang tayo namin, yun ang stand namin. Isang Diyos, magkaiba sila persona. Next. Next question. Okay. Yun bang Diyos na nakita ni Esteban, ito bang kaluwalhatian ni Kristo o hindi? Ang nakita ni Esteban ang kaluwalhatian ng Diyos, kung saan nandoon si Kristo nakatayo sa kanan ng Diyos. Okay. Next kong question. Maipapaliwanag mo ba itong sinabi dito, itong kaluwalhatian, sino itong kaluwalhatian ng Diyos? Ang kaluwalhatian ng Diyos na nakita ni Esteban, si Kristo nakatayo sa kanan ng Diyos. Yon, next question. Okay. Ibig mo bang sabihin na mayroon pang isang kaluwalhatian ang Diyos maliban kay Kristo? Mali. Ang nakita ni Esteban na kaluwalhatian ng Diyos ay si Kristong nakatayo sa kanan ng Diyos. Yun ang nakita. Hindi dalawang kaluwalhatian yun. Next question. Okay. Sa sinabi mo kanina na nakita ni Esteban ang Diyos, bukod ng Diyos, nakita niya si Hesus Kristo. Mayroon pa bang kaluwalhatian yung nakita ni Esteban, yung Diyos? Hindi. Ang kaluwalhatian ng Diyos na nakita ni Esteban, yun ay si Kristo nakatayo sa kanan ng Diyos. Yun ang kaluwalhatian ng Diyos. Next question. Okay. Moderator, iwib ko na lang, time ko kasi nakuha ko na rin ang ano ko. Nakuha Okay, ko na pause rin time. ang ano ko. Clarify ko lang, bro, ha? Confirm ko lang. Gusto mo na ba i-wave? You still have 3 minutes and 19 seconds. I-wave ko na kasi nakuha ko na yung ano ko. Okay, sige. Kung Okay. yan, okay, kung wini-wave mo na, bro, no? Maraming salamat, brother, sa mga question and answer nila sa rebuttal. So, gusto ko sanang pulsuhan eh. No? Pwede mo bang pulsuhan? Sino ba pwede magpulso sa ating punto por punto? Ano yung pulso, bro? Latutukin mo, bro. I mean, kung sino-sino yung mga gustong mag-shoutout sa punto por punto. Pa-shout out. Okay, so tingnan ko muna ito kung sino ang gustong magpa-shout out. Okay, teka. Wala akong makita dito nagpapa-shout out. Ito si Agaton Rayfuen Alfante. Magandang hapon mga kapuntos. Sabi ito naman shout out ko rin si Leon Angulo Manginlaod. Go, tatak CFD, mabuhay tayo bilang isang mga Katoliko. Shout out ko rin si Rosendo Umagap. Shout out ko rin si Omar James Quijano. At saka si Jared Solis. Shout out ko rin si Marimar Talia. Shout out ko rin si sino pa? Yilib Oscomol, God bless you always, bro Jando. Salamat sa walang pagod sa pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Tsaka si
Jermaline Honasan Balahadia, shout out ko rin. At saka itong si Harry Queen, shout out ko rin, no? Si Jonathan Onilongo, tibay, galing, di kaya, no? Sabi ni Jonathan, shout out ko rin. Okay, sabi naman ni Agida Alzate Volante, hindi pala tao si Esteban, shout out ko rin si Agida Alzate Volante. Okay. Ako bro Jando pa shout out bro from Sampaloc, Manila, Lopez Monalin. Yan. Ako din po si Jonathan Onilongo. Shout out bro, Gabi TV official. Okay, no. Hindi makalusot at gumaya sa dialogue ni Jodder Jando. Ang kagawad, Amel mali kayo. Sino pa shout out? Shout out po si Ronnie Arrogante. Shout out Florante Andaya. Shout out Melvin Marapao. Shout out Rip Deftones. Okay na ba yun, Brother Nash? Yes, yan. Okay. So maraming salamat at happy viewing po. Nawa, marami po tayo matutunan sa ating panonood ngayon. No? So dadako na tayo sa rebuttal ng negative stand na si Brother Prince Cairo. So Brother Prince, ready ka na ba for your 10 minutes rebuttal, bro? Ready na. Okay, whenever you're ready, bro, your 10 minutes, you may take away. Okay na, no? Nasa rebuttal stand ako, no, na napatunayan ko na ang Diyos pala hindi pala naintindihan ni sa aking katunggali. Dahil ang sabi doon sa Matthew 3:17, ang sabi lang din doon, pero kung ating i-atras doon sa sinasabi, ang sabi dito, at nang bautismuhan si Jesus pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Sino nakakita? Ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapate na lumalapag sa kanya. Narito ang isang tinig. Tinig lang pala yun. Sapagkat ang sabi doon, sa Episo 4, versikulo 4, akin pong babasahin ang sabi dito. Sabi dito, may isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isa palang katawan, hindi pala nagiging dalawa. Kaya, ang sabi doon, at kinukut pa niya ang gawa city sa 54 yan hanggang pababa yan, sa 58. Ang sabi dito, siya ay nakita ang kaluwalhatian. Sino yung kaluwalhatian? Si Kristo yon, ang kaluwalhatian ng Diyos yon. Isa lang yon. Dahil ang sabi dito, sa Juan 1, ang sabi sa Juan 1:14 ng si Kristo, ang the Word at nagkatawang tao ang birbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang kaluwalhatian pala ng Ama, yun pala yung katawan. Ngayon, nadako po tayo sa sinasabi niyang nakatayo sa kanan ng Diyos. Sino yung kanan ng Diyos? Ang sabi dito, pinapaliwanag po ni Mateo ito. Sa 26, ang sabi dito sa Mateo 26. Babasahin po natin. Isa-isahin po natin ito. Ang sabi dito. Ang sabi dito sa 64. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. Sa kapangyarihan pala siya nakaupo. O paano yung nakatayo? Paano yung nakaupo? Nakaupo rin dito eh. Sino yung nakaupo? Kung ating babasahin doon sa Revelation, isa lang palang trono doon, yung kordero na nakaupo doon sa trono ng Diyos. Yung trono yun doon, ang sabi pa nga niya, dito sa, i-rebat ko. Ayon dito sa Episo 2, 22. Ang sabi dito sa Episo 2, sa 22, ang sabi dito, yung nananahan si Kristo, ginamit niya ang grasya tayo, nakalimutan ko. Nasa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos. Saan? Sa Espiritu. Sa Espiritu pala tayo, pinatahanan.
Ano yung espiritu? Ayon sa inyong sa libro, may libro ako rito, sa 74 books. Ang sabi dito, the word. Ang word dito, ang spirit, that is God ito. Ito po yung bumubuhay. Yung nananahan ng Diyos, yung nananahan ni Kristo, yun yung katawan niya. Balikan po natin ang Kolosas sa 1:15. Kung ating ipagpapatuloy ito, ang sabi dito, sa Kolosas 1:15, ipapatuloy natin ito. Tingnan natin ha, kung dalawa ba silang nagano dito? Na siya ang larawan ng Diyos na di makikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan, mapasakop, o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay na nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Kaya po, na-stand ko po na itong si Kristo pala, na ito pala yung naukol sa kanya, sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay. Na-stand ko po yung mga nilatag niya kanina sa Gawa 7:54 hanggang pababa yon. Nilatag ko na break ko. Dahil, ang sabi pa nga niya doon, sa maging isa, walang Hudyo, walang Grigo. Yes, tama yun, walang Hudyo. Saan tayo walang Hudyo, wala ng Grigo? Bakit? Sa pananampalataya ni Jesucristo. Noong si Kristo ay bumaba dito sa lupa, kaya tayo po'y tinatahanan niya. Saan tayo tinatahanan? Sapagkat ang sabi niya, tayo ang templo ng Diyos. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 6, versikulo 16, ang sabi dito, tayo po ay tinatahanan. Basahin ko. Sa 6:16, ang sabi dito, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos sapagkat tayo'y templo ng Diyos. Kaya po, ang sabi ng Diyos, maliban sa akin at walang ibang Diyos at wala akong nakilalang Diyos. Wala talaga, sabi niya. Ngayon, ang sabi sa aking sa aking katunggali, yung nakita pala ni Esteban, yung Diyos na yon at si Jesucristo. Hindi pala sila, nagkasama sila doon. Di ilan ng Diyos doon. Di, nagiging dalawa ng Diyos doon. Dahil, nakita ni Esteban yung Diyos at saka si Jesucristo, paano nagiging isa sila doon? Paano nagiging isa? Ang sabi doon, sa Deuteronomy 6, ang sabi dito, mabasahin ko na lang kahit na ano to. Ang 6, dito sa 4. Ang sabi dito, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isa lang Panginoon at isang Diyos. Kaya ngayon, sino yung Diyos doon at sino yung si Kristo? Ang sa kanilang Diyos. Pinipilit pa na dalawa sila doon. Tapos ngayon, kung tinatanong ko nga, sino yung kaluwalhatian ng Diyos? Sabi niya, wala. Di ngayon, nagkakahulugan na isa lang pala sila doon. Yan tinatanong ko na mayroon bang kaluwalhatian ang Diyos na nakita ni Esteban? Sabi niya, wala. Ang nakita lang daw ni Esteban, yung kaluwalhatian ni Jesucristo. Nasaan yung kaluwalhatian ng Diyos na nakita ni Juan? Sabi niya, wala. Kaya winiwib ko ang aking time. Dahil wala silang mapakita na ng kaluwalhatian ng Diyos doon nang nakita ni Esteban, wala siyang nakita. At saka yung nakatayo siya doon sa trono, sa kapangyarihan yon. Paano ngayon yon? Itong kapangyarihan na ito, kasi ang sabi doon sa 1 Corinto 1:24, ang sabi dito, sa 1 Corinto 1:24, ang sabi dito, wala pong kapangyarihan ang Ama kung walang kuan. Ang sabi dito, sa kuan pala. Nga, sa 1 Corinto. Kasi sa akin tong sa 24, ang sabi dito, sabi dito, ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo o mga Grigo,
si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ngayon, ang sabi dun sa Juan 15:16, ang sabi dito, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama, 16:15 pala. Sabi dito. Saan ko? Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Bakit kumukuha? Bakit kumukuha ang Ama doon sa anak na saka sa atin ay ipinapahayag? Kaya natupad ang sinasabi dito sa 14 city, versikulo 6 hanggang sa 9 na ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi ni Felipe, pakita mo sa amin ang Ama. Sukat na ito sa amin. Ang sagot ni Kristo, malao na akong sumasa sa inyo, Felipe. Hindi nyo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Wala na siyang mapakita pero ito sa katunggali ko, mayroon pa siyang, kaya nga, tinatanong kita, saan yung kaluwalhatian ng Diyos na nakita ni Esteban? Wala kang makita Kaya, tumpak ang sinasabi dito. Sa sinasabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama. Wala siyang mapakita. Dahil, saan ba yon? Yung kaluwalhatian na yun? Saan yung Diyos? Sapagkat, ang sabi dito, hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama na sa akin? Ang mga salitang, ay tumutang sa akin ay gumagawa sa kanyang mga Time. Okay. Time. Maraming salamat sa ating negative na stand na si Brother Prince. So, ready na ba tayo for question and answer, bro? Ano? Sige, ready na ako. Okay, kung ready na, bro. 7 minutes. Go ahead. Okay, unang tanong. Sabi mo sa Matthew 3:17, iba ang tinig, ibang espiritu ng Diyos, ang bumababa isang katawan. Sige, tanong ko sa iyo, yung binabaan ba ng espiritu ng Diyos, si Kristo yon? Yes, si Kristo. Yung bumabang espiritu, si Kristo rin yon? Si Kristo yon. Yung bumaba? Hindi, yung espiritu na yon, yung tumahan, yung Ama na tinutukoy ni Kristo, yung espiritu, yung tumahan doon kay Kristo, yung sa katawan niya. Director, hindi yung tanong ko. Okay, objection ba yan? Objection? Ang tanong ko sa kanya, Moderator's time. Bro Prince, ako muna magsasalita. Bro. So, kukunin ko muna yung panig ni Brother Janto kasi tinawag yung moderator. So, bro Janto, anong objection mo, bro? Ang tanong ko kasi sa kanya, moderator, sinabi niya kasi na si Kristo yung binabaan ng Espiritu ng Diyos. So, ang tanong ko sa kanya ngayon, yung bumababa ba kay Kristo, si Kristo rin ba yun? So, is it categorical? Yes. Yes or no? Okay. Okay, No, so, wait lang po. Bibigyan kita ng time. So, bro Janto, since I think gusto niyang sagutin yung tanong mo, so pakitanong ulit, bro, tapos patakbuhin na natin oras. Okay. Sinabi niya na si Kristo ay binabaan ng Espiritu ng Diyos. Ang tanong, yung bumababa, si Kristo rin ba yon? Yes or no? Espiritu, no. Okay, no. No. Yes, next question. Okay. Sabi mo, si Kristo ang nakitang kaluwalhatian ni Esteban. Tanong ko, ano ang nakita ni Esteban ayon sa Gawa 7:55? Ang nakita ni Esteban, yung sinabi dito, ay, ang sabi ni Esteban, yung kaluwalhatian. Yung kaluwalhatian na sa nakatayo. Yung Diyos at yung nakatayo, si Jesus. Sige. Next question. Ayon sa Gawa 7:55, ano ang kaluwalhatian ng Diyos na nakita ni Esteban? Ang nakita ni Esteban, yung kaluwalhatian ni Jesucristo. Okay. Next question. Tanggap mo ba na ang kaluwalhatian ng Diyos na nakita ni Esteban ay si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos? Yes, tanggap ko. Sapagkat sinabi doon, siya ang kaluwalhatian ng bugtong nama, itong si Jesucristo. Okay. Kung si Jesus ang nakatayo sa kanan, sino ang nasa kaliwa ni Jesus? Sa Bible po, wala po akong nabasa doon sa kaliwa. Objection, moderator.
Okay, Wala po akong kuan. Wala no po. objection natin. Ang objection ko kasi, kung si Jesus ang nakatayo sa kanan, sino yung nasa kaliwa ni Jesus? Okay. Bro Jando, clarify natin sa ating rules and regulations. Sa pag-categorical, pwede siya sumagot, but yet the question is not categorical kasi ang tanong sino. So, kung sino yung isagot niya, bro, pwede mong dalhin sa conclusion, bro. Okay. Pilitan ko na lang tanong. Okay. Yes, next question tayo. Ginamit mo yung sinasabi sa Juan 1:14 na si Kristo kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama. Tanong, sino ang bugtong ng Ama? Yung kaluwalhatian niya, yung si Kristo. Okay. Dahil si Kristo ang dahil si Kristo ang bugtong ng Ama, tanggap mo ba na hindi yun ang Ama? Yung hindi ko tanggap sa yung pag-unawa. Okay. Next question. Ayon sa 1:18, si Kristo ay nasa sinapupunan ng Ama. Tanggap mo to? Yes, tanggap ko ito. Pero Next. ipagpatuloy natin ang pagbasa nito. Okay. Next question. Sino ang may-ari ng sinapupunan kung nasaan nandun si Kristo? Ayon sa ang may-ari sa sinapupunan, ang sabi ni Jesucristo, ang lahat ng mga bagay nasa ay akin, sabi ni Kristo. Objection, moderator. Okay, objection? Kristo. Ulitin ko ang tanong. Ano objection, bro? Ang objection ko, pakisagot yung tanong na sino ang may-ari ng sinapupunan. Hindi ko tinatanong kung nasa kanya na ba ang lahat ng bagay. Ang tanong ko sa kanya, sino ang may-ari ng sinapupunan kung nasaan nandoon ang bugtong na anak? Okay. So, bigyan ko muna ng counter objection si brother. Anong counter objection mo, bro? Ang counter objection ko, hindi categorical question. Okay. Kaya sinasagot ko. Okay. Bro Jando, since hindi siya categorical yung question mo, bro, pwede ka mag-create na another question. Ulitin ko Kaya yung hatol ni moderator. Tinatanggap mo ba, ayon sa 1:18, na si Kristo ay nasa sinapupunan ng Ama at ang may-ari ng sinapupunan ay ang Ama at hindi si Kristo? Tanggap mo ba yon? Yes or no yan, bro? Yes. Tanggap ko ang nakasulat, pero sa iyong pag-unawa, hindi ko tanggap. Sapagkat ang sinabi doon, dinugtong mo ang nakasulat Ibang lingwahe na naman yun. Okay. Next question. Next question. Ayon sa Genesis, sinabi doon ng Diyos, likain natin ang tao. Sino ang kausap niya nang sabi niyang likain natin ang tao? Mga anghel. Next question. Right, next question. Saan mababasa ng kausap niya yung mga anghel? Basahin ko. Wala kasi. Walang objection, moderator. Pwede. Post time? Yes, bro. Post time. Walang walang showdown, di ba? Wala tayo showdown, bro. Okay. Sige. Okay, so proceed tayo sa question. Naka-post yung time. So pakiulit yung question kapag nakasagot na siya, tsaka kayo play. Ulitin ko ang tanong. Saan mababasa na anghel ang kausap ng Diyos doon sa Genesis 1:26? Nasa Lucas 1:19. Lucas 1:19. Okay. Mababasa ba sa Lucas 1:19 na mga anghel ang kasama ng Diyos nang likayin niya ang tao? Yes. Mababasa doon. Okay. Ayon sa Genesis 1:26, then God said, let us. At ang us dyan, Father, Son, Holy Spirit. Tanggap mo ba yan o hindi? Tanggap ko ang nakasulat, pero sa iyong unawa, hindi ko tanggap. Ngayon, dahil tanggap mo ang kausap pala niya ay ang nagsasalita pala dyan na us is yung Father, Son, Holy Spirit. Yung Son ba, anghel? Hindi. Okay. Maraming mga, hindi ang Son, pero maraming mga tinatawag na anak, pero hindi tunay na anak ng Diyos.
Okay, next question. Okay, ngayon, ginamit mo Lucas 1:19. Bakit hindi mababasa sa Lucas 1:19 na anghel ang kausap ng Diyos nang likhain niya ang tao? Dito, ang nakasulat dito sa Bible, pwede ko bang basahin to, moderator? Ay, hindi. Hindi na. Ay, post time na lang. Post time tayo Depende po sa ito po yung decision natin dyan. Depende sa kausap mo kay Brother John Dong. Kung pahintulutan kanya magbasa pero running time yan, bro. Or ihin ko. Hindi ko papailan moderator. Sabi ko sa kanya, ito lang yung tanong ko, napakaliwanag. Sinabi niya kasi, ang kasama ng Diyos sa Genesis 1:26 anghel. Tanong ko sa kanya, saan talata? Lucas 1:19. So, ang tanong ko sa kanya ngayon, bakit hindi ababasa sa Lucas 1:19 na anghel ang kausap ng Diyos sa Genesis 1:26? Objection, moderator. Ano yung objection, bro? Objection ko dito, moderator, mali po ang kanyang tanong. Ay, ako wait po. Ganito po. Hindi po tayo pwede magsabi kung mali o tama yung tanong mo. Kung hindi po natin gusto sagutin yung question, pwede po tayo mag-pass. Sige, sagutin ko na lang. Okay po, kung sasagutin niyo po, continue na natin. So, after mo sumagot, i-continue ko na po yung time. Sige. Sapagkat sinabi ng Diyos, sabi ni Kristo, buhat ng lalangin ko ang lahat ng mga bagay ay nagsasalita siya ng mga talinghaga. Kaya ngayon, dito natin makikita sa Bagong Tipan, ay yung mga nakasulat sa Lumang Tipan, natin makikita din sa Bagong Tipan. Okay. Next, bakit nga hindi mababasa sa Lucas 1:19 na anghel ang kausap ng Diyos nung likhain niya ang tao? Hindi po ako objection, moderator. Ano objection, bro? Ang nakasulat dito, ang kausap niya ang anghel mali po yung kanyang Objection, moderator. Okay. Anong counter objection, bro, dyan, bro? Ang tanong ko sa kanya kanina, sa Genesis 1:26, sino ang kausap ng Diyos nang sinabi niya lalangin natin ang tao? Ang sabi niya, anghel. Hinanapan ko siya, saan mababasa na anghel ang kausap niya nung sinabi niyang lalangin natin ang tao? Ang sabi naman niya, Lucas 1:19. So, tinignan natin yung Lucas 1:19. Ang tanong ko sa kanya, bakit hindi mababasa sa Lucas 1:19 na anghel ang kausap ng Diyos nung sinabi niyang lalangin natin ang tao? Yun ang tanong ko. Okay. So, any counter objection, bro? Wala nito, bro. Okay. Yan ay sinagot ko na yan na ang Diyos ay nagsasalita, buhat ng lalangin niya ang lahat ng mga bagay, nagsasalita siya ng mga talinghaga. Kaya dito natin makikita sa Lumang Tipan, ang yung sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan natin makikita. Okay, ganito. Hindi ako judge para humatol, pero ang pinakahatol natin dito as a moderator, so para umusad ang debate, so pwedeng, bro, John, ilagay mo yung conclusion lahat ng mga hindi niya nasagot ayon sa'yo. So, ganun din si brother si brother Prince na pwede niya ilagay yun sa conclusion. No? So, sige, mga bro, create tayo another question, bro, para umusad tayo sa debate. Okay, next na tanong ko naman, ganito. Ginamit niya na si Kristo ang karunungan ng Diyos, unang Korinto 1:24. Tinatanggap mo ba na doon sa Kawikaan 8:12, karunungan ang kasama ng Diyos doon? Tanggap mo, hindi? Tanggap ko. Yeah. Dahil tinatanggap mong kasama sila, tanggap mo ba na yung pag sinabing magkasama, isa o dalawa? Pag magkasama, hindi po sila magkahiwalay. Hindi po yung dalawa. Hindi dalawa. Okay. Isa. Nung sabihin niya sa Kawikaan 8:30, nasa tabi niya ako. Kung sinabing nasa tabi niya ako, sa ngayon ka ba magkatabi sila? Hindi. Hindi ako sa ngayon doon sa pagkasaunawa mo. Okay, next question.
Kung mababasa nga, letra por letra dito na magkatabi sila. Nasa siping nga niya ako, nasa tabi niya ako, ayun, sabi niya yun, nasa tabi niya ako. Tanggap mo ba yun o pinabubulaanan mo ang nasa Biblia na magkatabi sila? Time's up. Hey, mga bro. So, mainit yung ating debate, no? Maganda yung debate natin. At talagang fully equipped ang ating mga debatistan. So, before tayo dumako sa ating conclusion, Bro Jando, pwede bang pulsuhan ng ating Okay, okay, pulso na naman tayo, no? Dito naman tayo sa pulso ng masa. Okay, sabi dito ni Nicolas Miano, shout out Lods. Oh, shout out po Sir Jando, si Roberto Dasco Hoyong Jr., shout out Lods. Oh, dito naman tayo kay Jason Abayon Maata. Shout out bro. Oh, they are Arnel Jawod Sigosyo, pa shout out bro from Malaysia, from Gipos, no? Si Jason Abayon Maata. Omar James Kiano, natatawa ko sa kanya bro, di mo rin naintindihan ha, binaliktad yata niya bro. God bless, shout out, no? Shout out. Okay, saan pa dito shout out? Okay, dito naman tayo sa YouTube naman. Pa-shoutout naman tayo dito. Si Jeremy Lucino, shoutout. Si Gigi Torres, shoutout. Si Yonski Vlog, shoutout din. Si Course G, shoutout din. Si Pataas ng Mananaliksik, shoutout din. Ang live natin, ang views natin ngayon sa YouTube, umaabot ng 1,013. Ang live viewers ay 331. Sa Facebook naman, meron tayong 107 live viewers. Yon, Brother Nash. Yon, maraming salamat. So, dadako na tayo ngayon sa ating final round. Conclusion round na tayo. No? Dadako na tayo. So, ready na ba mga debaters? Kung ready na, no? Bro, syempre, ang ating tradition, kung sinong nauna, siyang mahuhuli. So, mauuna sa conclusion ngayon ng ating negatibo. So, bro, sa negative side, si Brother Prince. Bro, Prince, ready ka na ba for your 5 minutes conclusion, bro? Okay. Okay, ready na ako. Okay, kung ready ka na, you may take your 5 minutes now, bro. You can take away. Okay, no. Pinapasinungalingan ako, natawa ako kasi ang sabi ng katanungan niya, nasa tabi, nasa siping pala. Nagkakamali siya sa kanyang pagsabi. Ang tabi pala sa kanya ay siping, nasa siping. Basahin ko. Ang sabi dito sa Proverbs 8 sa 30. Sabi dito, nasa siping niya ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harapan niya. Ngayon, ang sabi dito, nasa siping. Yung sa siping, hindi ba sa harapan? Nasa siping nga eh. Kaya nga, hindi tabi. Pag tabi, nasa gilid. Kaya, doon ko natawa ako kasi sa kanyang sa kanyang pagbanggit, nasa tabi. Pag nasa tabi, nasa kanyan. Nasa gilid, nasa kanan o sa kaliwa. Pero dito sa talatang ito, nasa siping niya ako, nasa harap, nasa siping. Kaya dito ko hindi umubra ang kanyang mga tanong. Kaya kanina pinapasinungalingan ako kanina na winiwib niya ang kanyang mga katanungan dahil wala siyang mapipiga sa akin. Dahil ang nakasulat dito sa Biblia at walang ibang Diyos liban sa akin. Kaya napatunayan ko na itong si Jesucristo na ito, hindi sila magkahiwalay. Dahil marami po tayong talata, may pakita pa natin yung mga apostol, sapagkat ang mga apostol ay sila ang panay kasama ni Jesucristo. Kaya sabi niya, ulitin ko, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na sa amin. Ang sagot ni Jesucristo, malao na akong sumasama sa inyo, Pilipi. Hindi mo ba nagkilala ang Ama? Sapagkat ang Ama ay nasa akin
at ang tumatahan sa akin. Siya ang nagpatutuo, siya ang nagpapatunay na itong si Jesucristo na ito. Kaya, dadako rin tayo sa bagong kautusan na sinasabi doon sa Jeremias. Ang sabi dito sa Jeremias 31, ang sabi dito sa 31 hanggang sa 34, ang sabi dito sa Jeremias, ano ata po sa oras dito. Ang sabi dito, parang ito na lang ata. Sabi dito sa 31, sabi niya, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at ang sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan ay pinagkakitipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon sa 33. Kundi ito ang tipan ng aking pagkipagtipan sa bahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ako'y aking itatala ang aking kautusan na kanilang kalooban at isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking tipan. Sino yung nakikipagtipan doon sa bayan ng Israel? Yung Diyos Ama, yung Diyos na yon, yung hindi nakakahiwalay, yung itong tinatawag na anak. Sapagkat sinabi doon sa Psalms 104 verse 8. Ano dito? Ang sabi niya, iniutos ko ang aking salita, kaya hindi po kami tutol na mayroon pong sinugo. Pero sino yung sinugo? Yun pong salita. Yung salita ng Diyos. Saan po nananahan? Nung nagkatawang tao, yung salita na yon, saan nananahan? Kaya doon nananahan siya sa kanyang. Doon siya nananahan yung words na nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang berbo. Nang nagkatawang tao na ang berbo, doon siya nananahan. Kaya sapagkat kung makikita ang Diyos, mamamatay ang tao. Kaya nga sinabi niya doon na walang nakakakita sa Diyos. Bakit? Walang nakikita sa Diyos. Sapagkat pag nakita ang Diyos, pag hindi sila sa Espiritu, sila ay mamamatay. Kaya ang kaluwalhatian ng Diyos pag nagpakita yon, lahat ng mga nabubuhay ay mamamatay. Mamamatay po kapatid. Kaya nag-create siya na nagkatawang tao siya. Kaya ito'y hinuhulaan sa Mateo 1:23, 18 hanggang sa 23. Na sinasabi doon, ang Diyos ay tumatahan sa atin. Sige, maraming salamat. Maraming salamat. Diyan po natatapos ang 5 minutes conclusion ng ating kaibigan na si Brother Prince ng United Pentecostal Church. So dadako na tayo sa conclusion ng sa panig ng Roman Catholic Church na si Brother Jando. So Bro Jando, your 5 minutes. Ready ka na? Ready na. You may take your 5 minutes now, bro. Okay, ginamit niya yung wala pang nakakita kailanman sa Diyos. Sinabi yun ni Kristo, wala pa si Esteban noon. Matuto ka naman tumingin sa time chronology, wala pa si Esteban noon, sabihin niyo ni Kristo. Ngayon, dumating na panahon ni Esteban, nakita ni Esteban. Namatay ba siya? Hindi. Bakit? Kasi pinuspos siya ng Espiritu Santo nang makita niya yon. Yan. So may pagkakataon si Esteban, nakita niya, hindi siya namatay kasi pinuspos siya ng Espiritu Santo. Hindi alam ni Maglinti yon. Eto pa, natawa ko doon sa ginamit sa sa 8:30 ba, pinaliwanag niya, akala niya nakapunto siya roon. Sabi dito, nasa sipingan niya ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya. Siya yung ligaya. Nung natutuwa sa kanya, iba yung natutuwa sa kanya, iba siya na nabibigyan ng ligaya. Sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Yung karunungan nasa harap. Pag sinabi ko, nasa harapan ko yung laptop, hindi ako yung laptop. Nasa harapan ko si Maglinti, hindi ako si Maglinti. Ang karunungan ng Diyos nasa harap niya. Pabor ba sa'yo yon? Hindi pabor yon. Sabi niya, nagkamali raw ako ng banggit kasi ang sinabi ko daw nasa tabi. So sumasang-ayon siya sa tabi, pero hindi yun ng siping. Sabi niya, gumamit lang naman ako ng isang Bible na gawa ng Bible Scholar. Ang salita ng Diyos, Kawikaan 8:30, anong sinabi rito?
Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman akong masaya sa piling niya. Ayun, katabi nga. Pag sinabi magkatabi kami ni Maglinte, ako ba si Maglinte? Aba, hindi. Eto, napansin nyo ba? Napansin nyo ba na tinutulan ni Maglinte yung ginamit kong 1:8:16? Ha? Ano sabi dito? Yet, even if I do judge, my judgment is true. My decision is right, for I am not alone in making it. There are two of us. Narinig nyo bang niribat niya? Hinihintay ko iribat niya to, pero wala siyang niribat. Wala siyang naipakita. Actually, kanina, kaya ako nag-web kanina kasi inamin na niya. Ano yung paksa ko? Patutunayan ko na yung amang tinatawag niya, hindi siya. Yun ang paksa ko. Inamin niya kanina, yung tinig doon sa langit, yun ang ama. Doon nadadalawang isip siyang sumagot, pero nabanggit niya rin na yun ang ama. Yung tinig na nagsabi, yan ang kinagigiliwan kong anak. Yung tinig, sabi niya, yun ang ama. Tanong ko sa kanya, yung tinig ba yun? May-ari ng tinig na yun, nasabi mo, yun ang ama. Yun ba ang binautismohan ni Juan? Kasi kinonfirm niya na si Kristo binautismohan ni Juan. Pa sa kanya si Kristo at ang ama, siya lang. Si Kristo siya yung ama. Yung ama ng salita, hindi naman pala binautismohan ni Juan yun. Di iba nga. Kaya ako nag-web kayo, nakuha ko na yung gusto ko. Sabi niya, kinopya ba naman yung dialogue ko na na nag-web siya, nakuha niyang gusto niya. Ano nakuha niyang gusto niya? Nanilito mo yung gawa 7:75 na nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos na si Kristo. Aba, pinutol. Ang nakita ni Esteban ang kaluwalhatian ng Diyos. At ano ang kaluwalhatian ng Diyos na nakita ni Esteban? Si Jesus nakatayo sa kanan ng Ama. Ano ngayon? Iisang persona ba? Dalawang nakita ni Esteban. Kaya sabi ni Kristo, pag ako'y humatol, tama yung hatol ko. Bakit? Hindi ako nag-iisa Dahil, magkasama kami. Dalawa. Ito pa. Basahin natin yung sinasabi sa unang Juan 5:20 bago maubos yung oras ko. Unang Juan 5:20, si Kristo, sabi sa bago tayo maubusan ng oras, sabi dito, si Kristo, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ngayon, sino yung buhay na walang hanggan? 1:2 ng ang unang Juan. Ang buhay na walang hanggan kasama ng Ama. At ang buhay na nahayag at aming nakita at pinatutuhanan at sa inyo aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Ano ngayon? Isang persona ba? Hindi. Yung buhay na walang hanggan, na ayon sa unang 1:20, si Kristo, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan, itong buhay na walang hanggan, kasama ng Ama. Siya ba yun? Hindi. So, wala na. Thank you! Iyo. Yan, time. So, saktong-sakto. Maraming salamat kay Brother John Don, sa kanyang conclusion laban sa tinindig ni Brother Prince. So,